Jesus. Tunay nga buhay po ang ating Diyos na nasa ating kalagitnaan sa umaga po ito. Kaya huwag po natin hayaan. Amen. Hallelujah. Na sa oras po nito ay hindi po tayo panahanan ng Espiritu Santo. Yes, so God, sige po tayo po lumagang sa presensya po ng Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Yamang narito po ang ating Panginoon. Dalawa man ang tatlong katipon-tipon ay naroon po ang Diyos. Hallelujah, Jesus. Minsan po tayo po ay magsitaas ng ating mga kamay. Taas po natin ang ating mga kamay. Tanda po ng pagsubok po ng ating buhay sa ating mahal na Panginoon. O Diyos, dakilang Panginoon, makapangyarihan, Ama, sumasalangit, tunay ng Panginoon, sa araw po na ito, dalangin po namin na patuloy kang kumilos, patuloy kang gumawa sa buhay ng bawat isang naririto Panginoon. Tunay nga po, wala po kaming ibang nais, kundi maranasan ka, maranasan ang iyong banal na presensya. Hayaan mo ang lahat po, ang narito ang God, ay patuloy nilang buksan ang kanilang mga spiritual minds, spiritual ears, ang kanilang mga puso, ang kanilang mga isipan, upang patuloy nilang maangkin, patuloy nilang matanggap ang bawat relasyon mo ibababa mula sa iyong banal na lingkod, Ama. Tunay nga salamat po, Diyos, na tunay nga mula po sa pasimula hanggang sa pagtatapos ng gawain ito ay naririto ka. Naririto ka, Diyos, gumagawa sa aming kalagitnaan ng Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Diyos. Sumayo lahat ng papuri, pagsamba, pasasalamat sa tayong pangalan ni Jesus na magsabi ng Amen! Amen! Hallelujah! Sige po, pinagagan po natin ang siyang mauuna po sa pagpupuri at pagsamba mula po sa buhay po ni Sister Abigail Marafina. Amen! Nagana ba magpuri ang bawat isa? Amen! Hallelujah! Sabi nga po sa Isaiah 59 verse 17, pupurihin kita tagapagtanggol ko at aking kubihan, Diyos kong mapagmahal. Amen! Hallelujah! Tayo magpuri sa ating Diyos, ang ating mahal Panginoon Jesus. Amen! Pumalakpak tayo ng malakas. Amen! Hallelujah! Yes, oh Jesus! Hallelujah! Sa puri, pagsamba, tanging sa'yo lamang, Diyos
Tunay na napakabuti mo, Diyos. Salamat sa pagpapalaya mo sa amin, Ama. Salamat po, Diyos, sa walang haling na kabutihan, pagmamahal, pagkalingaw, Diyos. Maraming salamat po, Diyos.
mananatili sa iyong bibig at sasaladin ka sa dagong lihim. Mananatili sa iyong bibig na masumpuhan ka sa dagong lihim.
na patuloy mo kami tinuturuan. Lord, patuloy mo kami sa kabila ng karulingan, kasalanan, at yan sa tayo, Panginoon. Nandiyan ka pa. Salamat sa kapahingahan na ito. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat, proteksyon, pagpapala. Karapat-dapat ka, Diyos, na aming sambahin, pasalamatan, patunay sa pinakamataas at dakilang pangalan na ang mahal na Panginoon Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Praise God! Sige po, sabay-sabay po natin bigyan ng malakas na palakpakan natin Diyos sa buhay! Hallelujah! Praise the name of Jesus! At tuloy nga muli po, bumabati po tayo ng isang napakaganda at mapagbiyayang umaga po sa buhay po ng bawat isang naririto. Higit po sa ating dakilang Diyos, makapangyarihan Ama na sumasalangit po at tuloy nga naririto po sa ating kalagitnaan. At tunay nga ang karapat-dapat po nating luwalhatiin at dakilain magpakailanman. Kaya po sa oras po na ito, darako na po tayo sa isa na pong bahagi ng gawain po ng Diyos. Ang tunay na pagpapala sa bawat isa, amen po, ang pagbibigay ng kaloob at ikaw po sa ating mahal na Panginoon. At alam ko ang lahat pong naririto ay very excited na magbigay sa ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Amen! Hallelujah! Praise the Lord! At tunay nga, hindi na po natin pakakahabain dahil alam po natin na lahat po ng naririto ay naturuan na po sa larangan po ng pagbibigay. At tunay nga po ang pagbibigay. Ito po ang ating kayamanan. Amen po ba? Kayamanan na kung saan hindi po nasasayang. Amen. Ang kayamanan na kung saan lagi pong kagamit-gamit sa ubasan po ng Diyos. Amen. Na kung saan lahat po ng ating pagbibigay ay kagamit-gamit po sa pagliligtas ng mga kaluluwa. Amen po ba? Praise the name of Jesus. Kaya po, lagi po tayong mag-impok ng kayamanan. Hindi po dito sa lupa, kundi sa langit. Amen. Praise the name of Jesus. Dahil po tunay nga, ang lahat po ng kayamanan na ito na sa lupa ay mapaparang. Pero po, ang kayamanan po na iniimpok po natin sa langit ay panghabang buhay. Amen? Kaya po, minsan po tayo po yung tumayo, tayo po yung magkaloob sa ating mahal na Panginoon. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Lilig at umapaw, ibabalik. Lilig at umapaw. Amen. Hallelujah. Sige po tayo po minsan tumayo. At pag-isa po tayo po ay mag-unat po ng ating mga kamay. Patuloy po natin i-bless ang offering bucket po na ito. O aming dakilang Diyos, mapagpalang Ama, tuloy nga salamat po Diyos na patuloy po kami nakakapagbigay sa bawat bigayan po sa iglesia na ito Diyos. Salamat dahil pinagpalang mo kami mula ulo hanggang talampakan, mula sa aming buhay, pababa sa aming mga pamilya, sa aming mga anak, sa aming mga magulang, kapatid. Tunay ng maraming salamat na kung paano mo kami pinagpala, ay ganoon mo kami pinagpapala ang aming mga mahal sa buhay. Salamat po Diyos sa patuloy po kami susunod, magtatapat sa larangan ng pagbibigay. Yamang patuloy po namin nararanasan ang walang katulad, walang labis na pagpapala mo sa aming mga buhay. Tunay nga buksan mo ang durungawan ng langit, ang bintana, mga pintuan ng pagpapala mula po sa mga buhay po ng iyong mga anak na naririto na tapat po nagkakalob sa gawain mo, Panginoon. Maraming salamat. I-bless po ang lahat ng pagbibigay na ito. I-multiply mo ng
doble, triple, upang patuloy na maraming kaluluwa siya mapagpala, maabot ng iyong banal na salita mula sa mga pagbibigay na ito. We bless you, Father God. We honor you. We glorify your name. In the mighty name of Jesus. Amen. Yes, so God. Sige po tayo po yung isang lumako po. Sa pagbahagi na patuloy naman po natin pakakapusuhin ang ating mga buhay spiritual sa pamamagitan po ng pakikinig po ng salita ng Diyos. Tunay nga ito po ang oras na buksan po natin ng malawak ang ating mga puso upang ang lahat po ng mga salita po ng ating Diyos sa buhay ay hindi po masayang, kundi patuloy po tumimo sa ating mga puso at tunay ngang maging ating daan, maging lampara ng ating buhay. Kung patuloy po tayo maging karapat-dapat sa paglilingkod po sa ating mahal na Panginoon. Sige po, taas po natin ang ating mga kamay. Patuloy po na gamitin mightily ang kanyang lingkod sa umagang ito. Patuloy na siyang sumayin niya sa kanyang buhay. Siya ang makita. Hindi siya ang makita, kundi ang ating Diyos sa buhay sa kanyang bawat sasalitay, bawat ipapahayag sa umaga po ito. Hallelujah. Sige po, handa po ang ating mga sarili. Wala po sa buhay ng man of God. Wala po sa buhay po ni Brother Mark Anthony Estrella. Sige po, patuloy po natin po. Salamat po Kadapat sa wakas na pagmamahal mo sa amin. Salamat po Panginoong Jesucristo. Hanggang sa krus ng pamatay, sumunod ka. Salamat po, inalay mo ang iyong buhay, magkaroon lamang kami ng kaligtas. Salamat po Kada Holy Spirit. Hindi mo kami iniwan. Hindi mo kami pinabayaan. Saan man kami pumunta, saan man kami pumano, ano man ang aming ginagawa, ay nariyan ka para patuloy kami paalalahan upang hindi kami makaiwalay. Salamat po sa patuloy mong pagpapaalala sa amin.
upang maiwasan namin ang paggawa ng kasalanan. Oo, salamat po, Panginoon. Purihin, mababa ang halipin mo't mataas. Gawin mo lamang akong tungtungan ng iyong banal na itago sa iyong malabay na pa. Gawing sisitang galuyan ng iyong banal na salita. Oo, salamat po, Panginoon. Mula po sa Victorious Miracle Jesus Ministry, sa pangunang iyong lingkod, Pastor Regina, ay binabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papurit pagkuwalaan. Sa pangalan ni Jesus, everybody say, Amen. Sige po, palakpakan po natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise God, muli po, bumabati po kami ng isang mapagpalang umaga po sa buhay po ng bawat isa na muli po tayong pinagkatiwalaan para makapag-share po muli na naman po makapag-share ng salita po ng Diyos. Kaya mula po sa kanyang lingkod na pinilit hinirang sa buhay po ni Pastora Richie Idradan at ang buong Victorious Miracle Jesus Ministry ay bumabati po sa bawat isa na isang mapagpalang umaga. Kaya muli po, palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God na yamang ito po ay araw ng linggo na kung saan patuloy po natin na mapapakinggan at pagbubulay-bulayan po ang salita po ng ating mahal na Panginoon. Na ito pong salita po ng Diyos ay hindi po ito mawawalang kabuluhan. Tulad po ng sinabi ni Apostol Pedro sa 1 Peter chapter 1 verse 23 na itong binhi daw pong ito ay hindi ito mabubulok. Na kung saan na kapag naitanim po yung binhi, hindi naman po talaga agad-agaran ito po ay namumunga. Kinakailangan muna na pagtiyagaan, didiligan, kinakailangan mo siyang ingatan. Para kung sakaling na siya po ay mabuhay, mamunga, ikaw din yung unang manginginabang. Amen po ba? Kaya mga minamahal, wag po tayong susuko, magpatuloy po tayo. Kaya muli po, isang mapagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa na kung saan po ang topic po natin ngayon ay pinamagatan po natin na ito na ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Uulitin ko po, ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Bilang isang mananampalataya, gaano kahalaga sa iyo yung salita ng Panginoon? Kasi bakit po? Maraming marunong magbasa ng Biblia, maraming nag-aral ng Bible. Mga tapos sa Bible School. Pero bakit hindi maisapamuhay yung salita ng Diyos? Kasi lahat ng tao na marunong magbasa, maaaring pwedeng bumasa ng Biblia. Itong Biblia, itong mga salita ng Diyos magbibigay sa atin ng information na kung saan malalaman natin yung patungkol sa Diyos, ano yung ginawa ng Diyos, maunawaan natin yung information. Magbibigay pong ito, may inform tayo kung ano yung ginawa po ng Diyos. Pero bago ka magkaroon ng transformation, ay kinakailangan mong manalangin para siya po ay ma-encounter mo. Dahil kahit magbasa ka ng libro, na halimbawa magbasa ka ng libro ng patungkol po sa negosyo, ano po nun tawag? Yung mga sa business book, di ba po? Bibigyan ka nun ng pagkaunawa. Pero maliban bang sundin mo yun, maliban ba na gawin mo yun, maliban bang magkaroon ka ng pagsubok, hindi mo yun may i-apply, yung pinag-aralan mo. Dahil maaaring may apply mo siya pero hindi ganun talaga kagaya. Di ba po? Amen? Kaya mga minamahal kong kapatid, ito po yung habang po nagsusulat po tayo, Lord, bakit po ganito? Bakit kinakailangan po namin na patuloy pahalagahan yung salita mo? Isa lang po yung sabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos ay hindi mawawala. Una pong ipinasok nga po yung talagang yung 1 Peter chapter 1 verse 23 na yung binhi daw po na naitanim po sa atin ay hindi po ito mamamatay.
na kahit anong gawin ng Diablo ay hindi po siya mamamatay. Tulad nung sinabi ng Isaias na maliban bang may pangyari ng salitang ito ay hindi ito babalik sa Diyos na walang dala. Di ba po nung tayo po ay nakapakinig po ng salita po ng Diyos, tayo yung naging bunga ng salita ng Diyos. Kasi bakit po? Tayo yung bumalik sa Panginoon. Amen? Dati tayo po ay hiwalay nang dahil po sa salita ng Diyos, tayo po ay naipanumbalik. Dahil yung salita ng Diyos na napakinggan natin ng paulit-ulit, di ba po paulit-ulit? Dahil hindi naman po isang beses na nashiran tayo na sulubin po agad tayo. Kinakailangan na balik-balikan muna tayo, kaya kailangan nating magtiyaga kasi tayo yung unang pinagtiyagaan. Di ba po? Kasi kung walang nagtiyaga po sa atin, walang nag-share sa atin, walang nagbigay ng oras sa atin, wala din po siguro tayo dito. Natatandaan ko nga po yung nung sa buhay po ni Pastor Do, na kapag magsusundo na po siya, yung salamin po namin sliding po kasi yun. Kahit siya po ay nakasarado, makikita mo po siya. At yun po, pag nakikita na po siya ng nila Pastora Kat, napapunta na po si Pastor Do, agad-agaran tinatakpan po ng kortina para hindi po sila makita. Pero nang dahil sa pagtsatsaga ng lingkod ng Diyos sa buhay ni Pastor Do, nandito po kami. Naglilingkod po sa inyo. At hindi po makakapunta si Pastor Do sa lugar pong ito, maliban pa kayo ay nagbigay sa gawain ng Diyos. Ibig sabihin, tayo yung una na aanin nito. Kasi bakit tayo yung nagbigay? Na yung kayamanan na ibinigay po natin, ibinalik na ng Diyos yung pera natin na ibinigay, nagkaroon pa po tayo ng kayamanan sa langit. Ganun po kaganda ang salita po ng ating mahal na Panginoon. Kaya ito po ay, uulitin po, pinamagatan po natin na ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Sabi po sa una po natin isinulat, sabi po dito, ito ang kapangyarihan ng Diyos para magligtas. Una po natin naisulat, pamagat po, ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Number 1, ito ang kapangyarihan ng Diyos para magligtas. Yung salita daw po ng Panginoon ay ito daw po yung kapangyarihan ng Diyos para tayo po ay magligtas. Ako po kasi kapag napapakinggan po natin yung revelation po ng Diyos, hindi po agad-agad po ako basta-basta nagsusulat. Hinahanap ko muna sa Biblia bago ko po siya isulat. Kasi maaaring magsalita ang Diablo, maaaring magsalita po ang Diyos. Dahil minsan po ang Diablo, minsan po ititwist niya po yung salita po ng Panginoon. Katulad ng ginawa niya po kay Jesus, na minsan po mamaliin niya po tayo. Kaya kinakailangan natin magpakatalino po hanggat nakakapakinig po tayo ng Word of God. Dahil minsan po, lahat ng sekta, lahat ng relihiyon, pwede kang i-encourage. Amen po ba? Maaari po tayong palakasin ng loob sa pamamagitan din ng Word of God. Pero maliban bang ma-encounter mo yung Diyos na nagsalita, hindi tayo mababago. Sabi po dito, ito ang kapangyarihan ng Diyos para magligtas. Sabi po sa aklat ng Roma, chapter 1, verse 6, tayo po ay magbasa. May Bible po kayo? Na ito po ay marahil lagi na po nating napapakinggan, pero hayaan po natin na ito'y ulit-ulitin. Sapagkat ang salita ng Diyos, kapag ito po ay inulit-ulit po natin, madali po natin itong matandaan. Kaya sige po, basahin po natin sabi po ni Apostol Pablo sa Roma chapter 1 verse 16. Hindi ko ikinakahiya ang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Uulitin ko po. Sabi po sa aklat ng Roma chapter 1 verse 16, hindi ko ikinakahiya magandang balita,
sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Bakit po kaya hindi ikinakahiya ni Apostol Pablo yung salita po ng Diyos? At bakit kailangan natin huwag ikahiya ang salita ng Diyos? Para yung mga tao ay magkaroon po ng kaligtasan. Dahil kung yung kayamanan na iniwan po ng Diyos sa ating mga ginto, pilak, lahat ng bagay sa mundong ito, lahat po ito mawawala. Ngunit yung salita ng Diyos na iniwan po sa atin ng Diyos, na ito po ay hindi po mawawalan ng bisa. Dahil sinabi nga po sa Roma chapter 1 verse 16 na ito yung kapangyarihan ng Diyos para tayo po ay maligtas, para tayong sumasampalataya ng Diyos ay magkaroon ng ganap ng kaligtasan. Dahil bakit po? Dahil hindi natin mauunawaan ang kalooban ng Diyos kung hindi natin babasahin, mapapakinggan ang salita ng Diyos. Tulad po ng kahapon, nag-evangelism po tayo sa jeep na yun po, napakapalad po natin kasi bakit po? Minsan pa po tayong pinagkatiwalaan ng Diyos na nung Monday pa lang po, nung pa-start pa lang po ng prayer and fasting, talagang yung puso ko nag-aalab ng ipagsigawan yung salita po ng Diyos. Pero nang dahil nga po sa hindi po tayo nabibigyan po ng pagkakataon makapag-share kasi bakit po? Nasa fasting po tayo. Pilit po nating iniiyak, niluluhod yung mga kaluluwa. Kasi naunawaan po natin na bago magkaroon ng kaligtasan yung mga tao, kinakailangan mo muna siyang ipanalangin. Dahil, di ba po, halimbawa nagtanim ka, tapos pag hindi po natin ito diniligan, ano po kaya mangyayari sa tinanim po natin? Maaaring mamatay at maaaring malnourished. Di ba po? Pero kaya kung gusto mo na maging mataba ito, maganda ito, ay kinakailangan mo po siyang alagaan at diligan. Ganon din po, hindi po tayo basta-basta na lang nangangaral po ng salita ng Diyos. Kinakailangan po natin na ito po ay diligan, bayaran ng pananalangin at pag-aayon. Na yung salita po ng ating mahal na Panginoon, bagamat hindi mabuka ng ating labi, pero sa pamamagitan ng tracts ay doon po tayo nakapag-share. Na hindi naman po kasi porket marunong ka mag-share ng Word of God, basta-basta ka na magsasalita ng Word of God. Kinakailangan mo munang mapakinggan yung tinig ng Diyos bago mo buksan ang bibig mo para ito po ay ma-share. Kasi sa oras na pinigkas mo siya, kahit anong gawin ng diablo, hindi ka nila mapipigilan. Kahit sino yung gamitin niya para patigilin ka, sirain ka, hindi ka titigil. Kasi bakit naunawaan mo ang Diyos yung nag-utos sa'yo? Amen? Dahil kapag sarili mo lang, baka takutin ka lang ng diablo, tigil ka na. Di ba po? Kasi di natin alam kung anong ugali yung nasa labas. Di natin kontrolado yung kanilang isipan, yung kanilang binabala. Kaya maaaring anumang oras, pwede ka nilang batuhin, pwede ka nilang pagalitan, di ba po? Kasi ako nga po bawat paglabas po natin, na sabi ko, Lord, ipinagkakatiwala ko sa iyo yung buhay ko. Dahil naunawaan natin, nababasa po natin yung Biblia, lahat ng nangaral ng salita po ng Diyos, noong Old Testament, lahat po yung buhay nila ay nalalagay sa panganib. Kasi bakit po? Nang dahil sa pagsunod sa salita po ng Diyos. Na yung mga nangangaral po ng salita ng Diyos ay dapat po yung loob. At tunay na napakinggan niya yung tinig ng Diyos na hindi pwede na pag tinakot ka ay aatras ka. Dapat manindigan ka sa salita na iyong ipinapangaral sapagkat ito yung kaligtasan nila. Dahil kung hindi mo ipaglalaban yung salita ng Diyos na pinanghahawakan mo, yung salita ng Diyos na itinanim sa puso't isip mo, maaari
na sakali na magkaroon ka ng pagsubok, madali po natin itong bitawan. Di niyo po ba napansin lahat ng tumalikod sa Diyos ay hindi na nakapangaral ng salita ng Diyos? Lahat ng umiwalay sa kalooban ng Diyos, hindi na nakapag-share ng salita ng Diyos. Sapagkat wala tayong magagawa kung tayo ay hiwalay sa Diyos. Kinakailangan natin na lagi tayong connected sa Kanya. Kasi sa oras na mahiwalay ka sa Kanya, hindi ang Diyos yung nawalan, kundi ikaw. Dahil ang Diyos kaya niyang mabuhay na wala ka, pero ikaw, di mo kayang mabuhay na wala siya. Di ba po? Katulad po ng ilaw pong iyan na nasa taas po natin. Maaring tawagin po natin siyang ilaw, pero hindi po siya nagbibigay ng liwanag. Kasi bakit? Hindi po siya nakakonect sa saksakan na may kuryente. Di ba po? Ulitin ko po, katulad po ng ilaw, matatawag po natin siyang ilaw, pero wala po siyang liwanag. Hanggat hindi po siya nakakonect sa may kuryente, hindi po siya magbibigay ng liwanag. Sabi po ng awit 119 verse 105, na yung salita ng Diyos ay ilaw daw po natin. Na, yun po, yung salita po ng Panginoon, at tayo, kapag tayo iiwalay sa Diyos, maaari tayong tawagin ng mga tao na tayo po ay buhay. Kasi nakakasalubong tayo, nakikita nila na naglalakad ka, gumagalaw ka. Sa paningin ng tao, ikaw ay buhay. Pero sa paningin ng Diyos, ikaw ay patay sapagkat di ka nagliliwanag. Hindi ka nakakonect sa Kanya. Maliban bang tanggapin mo ang Diyos, mapakinggan mo yung salita ng Diyos, di ka maliligtas. Tulad nga po ng sinabi ni Pastor TJ, na hanggat hindi nagre-repent ang isang tao, hindi siya papasok sa langit. Dahil lahat tayo nagkakamali, lahat tayo nagkakasala. Amen po ba? Dahil kung lahat tayo hindi nagkasala, hindi isusugo ng Ama si Jesus Christ para tayo po ay patawarin, para po tayo ay tubusin. Kaya nakakailangan na ipangaral yung salita ng Diyos para magkaroon ng repentance at kaligtasan. Dahil kinakailangan po natin magsisi sa ating mga nagawang kasalanan. Kaya mga minamahal, na ito pong Victorious Miracle Jesus Ministry ay hindi po siya natatakot na ipangaral yung katotohanan. Kasi bakit po? Kapag yung isang iglesia nagpili na kung ano lang yung ipapangaral, yung maganda lang sa kanilang pandinig, tulad po ng sinabi ng pahayag, na halimbawa, natatakot yung pastor, yung pastora, yung tumatayo, nangangaral ng salita ng Diyos na masaktan yung damdamin ng kanilang pinapangaralan. Yung sinisharean. Yung kapag ikaw na yung nagdesisyon na ikaw mismo ayaw mong masaktan, ayaw mong isabi yung katotohanan dahil masasaktan sila. Kapatid, hahatulan tayo ng Diyos. Lahat ng mga ngaral ng salita ng Diyos, sila yung unang ahatulan ng Diyos. Base sa kanilang ipinangaral, base sa kanilang naunawaan. Dahil yung isang tao kapag napakinggan niya na yung katotohanan, yung bawat salita na napakinggan ng isang tao, yun yung salitang hahatol sa kanya pagdating natin o pagharap natin sa Panginoon. Yung isang mali, kapag hanggat hindi po nalalaman ng isang tao, hindi siya hahatulan doon ng Diyos. Pero kapag nalaman mo na yung katotohanan tapos hindi mo pa ginagawa, hahatulan tayo ng Panginoon. Kaya napakahalaga na ipangaral yung salita ng Diyos. Dahil ito yung magbibigay kaligtasan po sa atin. Na huwag natin ikahiya. Kahapon nga po, nung una pa lang, parang mga ayaw nilang mga makinig po habang nag-share po tayo sa salita ng Diyos. Pero hindi po yun baliwala sa atin. Kasi bago tayo umalis, nag-pray na po tayo. At pumunta po tayo sa bahay nila, Ate Pep, nagpa-pray pa po ulit tayo. At habang naglalakad tayo, nagpe-pray pa rin po tayo. Hanggang nakasakay po tayo, nagpe-pray pa rin po tayo.
Kaya ano man yung gawin nilang distraction, hindi po tayo papayag na hindi na-share yung word of God. Kasi bakit po, ito yung kapangyarihan po nila para magkaroon sila ng kaligtasan. Na yung una, ayaw pa po nilang pakinggan. Pero habang tumatagal yung salita po ng Diyos, unti-unti nilang naunawaan. Akala po kasi nila may bayad eh. Kaya patuloy po natin sa kanila pinaulit-ulit na ito po ay walang bayad. Kasi siyempre po may dala po tayong drugs, akala nila baka sobre. Eh, hindi po tayo ganon. Kaya yung drugs nga po natin, ang bilis pong maubos. Kasi patuloy po natin ginagamit. Yun po, na pagbigay po natin ng yung kapatid po natin na lingkod ng Diyos, hindi po tinatanggap yung ibang drugs. Pero nung tayo na po nagbigay, hindi po sila makatanggi. Kasi bakit po? Hindi po hindi nilang tanggihan ng salita ng Diyos. Kasi tumanggi man sila, kakahabagan at kakahabagan tayo ng Diyos. Pipilitin natin silang bigyan sapagkat ito po ay napakahalaga para sa kanila. Na sabi po natin na kung walang impyerno, di po ako mangangaral sa inyo. Kasi wala naman ako matatanggap sa inyo kahit piso. Mas gusto ko pong umupo magpahinga. Pero hindi, naunawaan ko yung salita ng Diyos. Kailangan yung mapakinggan yung salita ng Diyos. Ayaw at sa gusto nyo. Na wala po silang magawa, kundi makinig po sila ng makinig ng salita ng Lord. At pagdating, tumanggap po sila ng Panginoon sa Panginoon. Kaya, kung may una man na mapaparangalan po dito, wala pong iba kundi ang Diyos at pangalawa yung mga taong nanayindigan. Lalo-lalo na po sa chapter kung ito ng Amono, hanggat ipinaglalaban niyo po yung chapter pong ito, kayo yung unang pararangalan ng Diyos pagdating ng araw. Kasi ang Diyos hindi po siya nakabase sa dami. Hindi po siya nakabase sa bilang ng mananampalataya. Tinitingnan po ng Diyos yung mga tao kung totoo ba talagang naglilingkod sa Kanya. Dahil kahit napakarami nila kung compromise yung buhay nila, hindi pa rin sila papasok sa langit. Pero mas mabuti man na kahit kakaunti tayo. Yung lagi nga pong turo po sa amin nun ni Pastor Do. Kahit kayo dadalawa na lang, kahit kayo iisa na lang, magtuturo ako sa inyo. Kasi gusto ko na kahit isa man lang ay mayroon pumasok sa langit sa pamamagitan ng buhay kong ito. Eh, yun po yung paninindigan niya hanggat sa dumami ng dumami ng dumami. Hindi naman, ilang taon bago yun dumami. Hindi yun basta-basta na lang dumami na lang. Kasi, sabi nga po baga ng Bible na napagkakatiwalaan sa maliit, pagkakatiwalaan sa malaki. Na hindi naman pwede na malaki agad. Kasi bakit? Kung hindi mo siya kayang i-handle, kawawa po sila. Mapapabayaan mo sila. Di ba po? Mas mabuti na magsimula po tayo sa kakaunti. Kasi bakit po? Na yung kakaunti nga po, hindi po natin ito maturuan ng maayos, eh, baliwala. Mas mabuti pang di na tayo maglingkod. Na bumalik tayo sa dati nating paglilingkod, na bumalik po tayo sa 100. Huwag na muna sa 2. Sa paglilingkod sa Diyos, walang shortcut. Kailangan mong pagdaanan ng lahat. Walang tatalon, lahat hahakbang. Kasi bakit po kapag tumalon ka, babalik at babalik ka pa rin sa mga pinagdaanan mong hindi mo nalampasan. Halimbawa, may pagsubok ka ngayon tapos tinakasan mo lang. Maaaring darating yung habang tumatagal, mahihilom po ito at darating na naman yung panibagong buwan, panibagong taon. Ganun pa rin yung pagsubok na yun. Hanggat di mo yun pinaglalaban, hanggat di mo hinaharap ang pagsubok mo, hindi mo yan matatapos. Dahil lahat ng pagsubok kailangang harapin. Huwag mong takasan, huwag mong talikuran, kundi harapin mo. Sabi ng Santiago, labanan nyo ang tukso at lalayuan nyo kayo. Hindi sinabi na talikuran mo para ikaw yung lumayo, kundi tayo yung lalaban. Kaya kinakailangan yung natin yung salita ng Diyos. Dahil ito yung kapangyarihan ng Diyos para tayo magkaroon ng kaligtasan. Kaligtasan sa lahat ng buhay, kaligtasan ng pamilya natin na pinagtatrabuhan po natin. Kaligtasan ng mga negosyo natin. Kasi bakit ang diablo hindi po natin nakikita? Ang Diyos lamang yung may kapangyarihan para ito ay sawatain.
Ang Diyos lamang yung may kapangyarihan para ito ay patigilin. Kaya kinakailangan ng mga tao na sumasampalataya sa Diyos gamitin ng salita ng Diyos. Naunawaan po ba natin? Amen po ba? Kaya yun po, yung una po natin sa Roma chapter 1 verse 16 na ito yung kapangyarihan ng Diyos para magkaroon po tayo ng kaligtasan. Kaya ganun po kahalaga ang salita po ng Diyos. Na yung salita ng Diyos yung ginagamit para magkaroon po ng kaligtasan yung iba. At yung pangalawa po, upang magkaroon, sabi po sa number 2, yung title po, ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Pangalawa po, upang magkaroon ng pananampalataya. Kasi pag sharean daw po tayo ng Diyos, ng salita ng Diyos, ay magkakaroon po tayo ng kaligtasan. At pag na-share na po tayo ng salita ng Diyos, at sa susunod po na hakbang ay magkakaroon na po tayo ng pananampalataya sa Kanya. Na kinakailangan na po natin na sumampalataya po tayo sa ating mahal na Panginoon. Dahil alam niyo po ba isang katunayan na totoo yung salita na para sa iyo? Sige po, tatanungin ko na po kayo. Ano po ba yung basehin mo na totoong-totoo po yung salita po ng Panginoon? Sa inyo po, tanungin niyo po ang iyong sarili. Ano po ba yung basehan mo para sa iyo na totoong-totoo yung salita po ng Diyos? Totoong-totoo po yung salita po ng Diyos. Maniwala ka sa hindi, tingnan mo na lamang po yung sarili. Bakit po? Kasi nung simula na natanggap mo, napakinggan mo yung salita ng Diyos, nagkaroon ng pagbabago yung sarili mo. At sa pamamagitan ng salita ng Diyos, tayo po ay nabago. Kaya totoong-totoo po yung salita po ng Panginoon. Sabi po sa aklat ng Roma chapter 10 verse 17, na ito po ay magkakaroon na po tayo ng pananampalataya. Basahin po natin. Sabi sa Roma chapter 10 verse 17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pananampalataya tungkol kay Kristo. Yung pananampalataya daw po natin ay bunga daw po ito ng pakikinig ng salita po ng Diyos. Na hindi po tayo makakapananampalataya sa Diyos maliban po bang mapakinggan natin ang salita ng Diyos. Di ba po? Amen po ba? Na yun po mga minamahal kong kapatid, na sa pamamagitan ng salita po ng Diyos, magkakaroon po tayo ng pananampalataya dahil kung wala mapapakinggan ng tao na salita ng Diyos, hindi po siya maniniwala, magtitiwala sa sampalataya sa Panginoong Jesucristo. Dahil nung tayo po, nung una pa lang, hindi pa po tayo mga born again, na di ba po parang normal lang po sa atin na magkasala, normal lang po sa atin na gumawa ng mga bagay na hindi karapat-dapat, normal lang sa atin na hindi pumunta sa simbahan tuwing linggo. Di ba po, amen po ba? Na nung mga time po na hindi pa po tayo natuturuan, nakakapakinig ng salita po ng Diyos, ay normal lang sa atin yung lahat ng bagay-bagay sa mundong ito. Na kung ano yung nakasanayan po natin, yun na lang yung paulit-ulit nating ginagawa. Kakain, tutulog, magtatrabaho, gigising. Hanggang doon na lang na wala tayong pakialam sa mga kung may pupuntahan tayo, pupunta tayo doon. Di ba po? Pero bakit ngayon? Nung napakinggan na natin yung salita ng Diyos, pinapahalagahan na natin yung bawat araw. Lalo-lalo na yung linggo. Kasi bakit po? Nagkakaroon tayo ng pananampalataya sa Panginoon. Kaya mga minamahal kong kapatid, yung cellphone natin, yung TV natin, yung radyo natin, gamitin natin ito sa pakikinig ng salita ng Diyos. Dahil hanggat sa paulit-ulit daw po natin na napapakinggan yung salita ng Diyos, ito daw po ay magbibigay ng pananampalataya sa Diyos.
Kasi kapag hindi natin naulit-ulit yung salita po ng Diyos, tatama rin tayong dumalo sa gawain ng Diyos, tatama rin tayong magpagamit sa Diyos, tatama rin tayo sa lahat ng bagay patungkol sa Diyos. Di ba po, kahit lumabas ka ngayon tapos pag may nakita kang tao, sabihin mo, tara, church tayo. Tatanggi yan. Kasi bakit? Wala po silang appetite sa Panginoon. Pero yayain mo, date tayo, labas tayo, gala tayo, computer tayo, games tayo, mag-mobile legend tayo, TikTok tayo, sasama yan. Kasi bakit? Yun na yung tao yung mundo. Dadalhin ka sa pagkakasala. Kaya, sabi ng Diyos na makipot yung pintuan patungkol sa kanyang kaharian, makipot yung pintuan na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kasi marami ka na gusto mo na hindi mo na magagawa. At yung gusto ng Diyos yung iyong gagawin. Dapat sabihin mo sa sarili mo, Lord, yung lahat ng gusto ko ayaw ko. At Lord, yung lahat ng gusto mo ay gusto ko. Dahil kapag yung lahat ng gusto mo ay gusto mo pa rin, pero hindi po ito masama. Masama po ito kapag ito po yung naging dahilan para mahiwalay ka sa Diyos. Na yung lahat ng gusto mo ay hindi gusto ng Diyos, pero ito'y ginagawa mo, kapatid. Ang impyerno ay hindi nagpili. Hindi siya isang alamat lang, kundi siya ay totoo. Dahil kung paano naniniwala ka na may langit, mas maniwala ka na may impyerno. Sabi ng Biblia, mas totoo pa yung mga bagay na hindi nakikita. Dahil yung mga bagay na nakikita mo, ito po ay panandalian lamang, ito po ay masisira, mawawala. Ngunit yung mga bagay na hindi mo nakikita, ito po ay totoo. Pagdating ng araw, hahatulan tayo ng Diyos, nakabase sa ating mga ginawa sa mundong ito. Hindi siya hahatol ng mga bagay na hindi mo napakinggan. Sabi po ng salita ng Diyos, hahatulan tayo base yung mga salitang napakinggan po natin. Yung Biblia punong-puno ng pagpapaalala. Kasi bakit po? Ganun po ang Diyos. Hindi pa nangyayari, pinapaalalahanan na po tayo. Kasi bakit? Para bago yun mangyari, alam mo na kung paano mo siya tatakasan. Paano mo siya titikmain. Kaya, yun po, kinakailangan po natin na paulit-ulit na mapakinggan ang salita ng sapagkat para magkaroon po tayo ng pananampalataya sa Diyos. Dahil kapag tayo po ay walang pananampalataya sa Diyos, di tayo papasok sa langit. Uulitin ko po, kung may pintuang maluwang, malawak, na ang dulo ay kapahamakan, may pintuan na makipot, na ang dulo ay buhay na walang hanggan. Dahil, di ba po, normal na po kasi sa tao na gustong gawin niya yung mga madadaling bagay. Amen po ba? Normal na sa isang tao, simula nung nabuhay po tayo sa mundong ito, na gawin niya yung mga madadaling bagay. Ayaw niya na nahihirapan, ayaw niya na gusto niya palaging mapapadali yung kanyang ginagawa. Pero kapag nahihirapan na, ayoko na. Suko na ako. Nasasaktan na ako. Di ba po? Kasi ang Diyos kasi kapag hindi ka di ba po, sabi po kasi ng Bible, para mapatunayan mo na totoo yung ginto, kailangan mo po siyang idarang daw po sa apoy. Para lumabas yung tunay na ganda niya at tunay na pagkaginto niya. Ganun po ang Panginoon, na kinakailangan po natin makaranas muna ng kapagsubukan. Natandaan niyo po ba yung sinare po natin yung sa Mateo chapter 16, John chapter 16 verse 33, na sa mundong ito daranas po tayo ng kapighatian, mga kapagsubukan, ngunit tibayan daw po natin ang ating loob sapagkat napagtagumpayan na ito ng Panginoon. Na hindi po tayo exempted sa mga bagay na kahirapan, na kapighatian sa mundong ito. Tibayan daw po natin ang ating loob na darating yung araw tayo haharap sa Panginoon. Hindi po dun. Sabi po sa Mateo chapter ano ko na lang po yung sinabi na darating yung araw sasabihan ka,
Ano po ba yung gusto mong mapakinggan po sa ating mahal na Panginoong Heso Kristo? Nasasabihan kanya na, "Welcome, my good and faithful servant," o "Lumayo ka dito, hindi kita kilala." Kasi sabi sa Mateo chapter 7 verse 21, maraming tumatawag sa Panginoon, Panginoon, pero hindi sila papasok sa langit. Kasi bakit? Sabi po sa kasunod, yun lamang tumutupad sa kalooban ng aking amang sumasalangit. Na maaaring lahat ng tao, kahit na po hindi po Kristiyano, ay maaari po silang tumawag ng Panginoon sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Pero maliban pang sundin mo yung kalooban niya, yung paglingkuran siya, sundin yung salita niya, ay hindi po tayo papasok sa langit. Kaya napakahalaga ng paglilingkod sa Diyos, napakahalaga na magkaroon ka ng pananampalataya sa Diyos. Kasi kung wala kang pananampalataya, ay hindi mo papahalagahan yung salita po ng Diyos. Isa po sa nagpapakita na mayroon kang pananampalataya sa Diyos, na sa oras na may pagsubok ka, siya yung unang nilalapitan mo. Na anumang yung bagay na kinakaharap mo, salita ng Diyos yung pinanghahawakan mo. Pinapaalala mo sa Kanya yung bawat pangako niya. Hindi magagalit ang Diyos, sabi niya sa Isaias, na kapag pinaulit-ulit mo yung salita niya, sabi niya, i-remind daw po natin ang Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang mga salita at mga pangako para ito po ay ganapin. Para niya po ito po ay gawin. Hindi nakakalimot ang Diyos, pero gustong-gusto ng Diyos yung tao o yung anak niya na paulit-ulit binibigkas sa Kanya yung Kanyang salita. Amen. Na yung salita po ng Diyos, napakahalaga po nito. Kaya wag po natin baliwalain, wag po natin itong biruin. Na, share ko lang po. Kilala niyo po si Nanay Liti, yung taga-Kainta. Ay, taga-Kainta po kayo. Na, nung nag-mission po tayo sa... Sorry, Pastor Ricky. Nung nag-mission po kami sa San Juan, Batangas, na nag-evangelism po kami, sama-sama po kami, kasama po sila Nanay Liti. Na yung time po ngayon, habang nangangaral po si Nanay Liti, nangangaral po si Nanay Liti, napatungkol po yun kasi inisa-isa po kasi niya yung bawat nilikha po ng Diyos. Na napatawa po si Pastor Ricky sa salita po ng Diyos na ipinapangaral ni Nanay Liti. Na habang hindi naman niya sinasadyang tumawa, kundi talagang napatawa po siya talaga kasi nakakatawa naman po kasi. Na yun po, hindi niya napigilan yung pagtawa niya sa salita po ng Panginoon. Pag-uwi po namin nung gabi na, pagdating ng madaling araw, hindi na po siya makahakbang pa. Hindi niya na magalaw yung kanyang mga paa para daw pong pinuputol. Para daw pong humihiwalay. Kasi bakit po? Oras na ang salita ng Diyos, pagtawanan mo, pagbiruan mo. Sabi po ng salita ng Diyos, ito daw po ay sandalyas ng Panginoon. Na kapag pinagtawanan mo at pinagwalang bahala mo ang salita ng Diyos, umanda ka. Kung papaluin ka ng Panginoon. Dahil si Pastor Ricky, pinalo ng Panginoon, Pastor pa po yun. Kasi bakit? Pinagtawanan niya po yung salita ng Diyos nang hindi sinasadya. Amen. Napatawa lang po siya, pero ang saya-saya pa po namin nangangaral. Kasi maraming tumanggap. Marami po kami na Kasi yung mga tao po kasi doon, napakaganda po kapag Bible study. Kasi talagang pamilya po sila, buo talaga. Napakarami. Lahat ng Bible study, lahat po doon, napakadami. Ang pinakano lang po doon, pag tuwing linggo, hindi pa po sila umatin. Kaya kami pa din yung attending. Kaya, yun po, hanggang sa nakapalipat-lipat na yun po, na kinakailangan po natin seryosohin po yung salita ng Diyos. Wag po natin ito biro-biroin. Wag po natin itong lapastanganin. Wag po natin ito basta-bastahin na lang. Una, ito yung kapangyarihan ng Diyos para magligtas.
At ito rin po yung katitisuran ng mga tao na napapahamak ng dahil sa ayaw paniwalaan ang salita ng Panginoon. Ulitin ko po, kapag napapakinggan po natin ng paulit-ulit yung salita ng Diyos, ay magkakaroon po tayo ng pananampalataya. Yung pang-tatlo po, ang salita ng Diyos ay nagbibigay buhay. Na itong mga verse po na ginamit po natin na ito po ay madalas po nating mapakinggan sa bawat mga mangangaral. Kaya hindi po ito madaling tandaan. Pero madali po hindi po ito madaling kalimutan, pero madali po itong tandaan. Sabi po sa aklat ng Mateo chapter 4 verse 4. Ulitin ko po, ang salita ng Diyos ay nagbibigay buhay. Kahit memorize po natin, basahin po natin. Para sa mga hindi pa po mga ano po ng Biblia, na mga nanonood. Sabi po sa Mateo chapter 4, verse 4. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Ulitin ko po, ang salita ng Diyos ay nagbibigay buhay. Sa akin po kayo makinig. Hindi lamang ngunit sumagot si Jesus, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Na yung tayo daw po tayong mga tao, ay hindi lamang daw po tayo nabubuhay sa mga pagkain, na mga pagkain po natin na paulit-ulit po natin kinakain. Di ba po? Halimbawa po, kasi lahat po kayo nagtatrabaho. Kapag di ba po, kapag pagod ka na magtrabaho, yung parang yung nararamdam mo bagsak na yung katawan mo. Ano yung unang hinahanap mo? Yung pagkain mo, yung tutulugan mo. Di ba po kapag pagod na po tayo, mas pinipili po natin magpahinga kaysa kumain? Di ba po? Para gusto po natin maipahinga na po agad yung katawan po natin. Sabi po dito, hindi lamang daw po sa tinapay nabubuhay. Kung nagagawa nga po natin yun na kung wala pa po tayo sa Lord noon, ay masigit po natin itong magagawa ngayon. Sapagkat kasama natin ang Diyos. Amen? Na, yun po hindi lamang daw po sa tinapay nabubuhay. Kasi bakit po? Wala pong namatay sa pagpapasting. Namatay sa pag-break, pwede. Kasi bakit po? Yung pagpasting po kasi, kapag bumibilang na ito ng mga araw, kinakailangan mo din ingatan yung pagkain mo. Hindi pwede na kain ka lang ng kain, hindi pwede na yung gusto mo yung kakainin mo. Kinakailangan mo na yung mga malalambot mo ng pagkain, yung kakainin mo habang nag-aayuno ka. Kasi bakit po? Sa pagpapasting, walang namatay, pero sa pag-break, may namamatay. Kaya kinakailangan, nasabi po dito, hindi lamang sa tinapay nabubuhay yung tao, na, di ba po, kahit nakain na po natin yung lahat ng bagay na pagkain sa mundong ito, lahat ng pagkain, natikman na po natin. Pero kapag yung salita ng Diyos, hindi po natin ito napapakinggan, hindi po natin ito naisa sa pamuhay, bali wala po yung lahat ng bagay sa mundong ito. Kasi, uulitin ko po, napakaraming mayaman sa mundong ito na hindi na kontento, payaman ng payaman, pero pagdating ng araw, may tatapon lang sa impyerno ng dahil sa hindi pananampalataya sa Panginoon, pagtalikod sa Panginoon. Kaya tayo, na sumasampalataya sa Diyos, napakahalaga na ma-share po natin si Jesus sa anumang uri, anumang paraan na pag-share po ng salita po ng Panginoon. Dahil hindi lamang daw po tayo nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita daw po ng Panginoon. Ibig sabihin yung buhay ng tao wala sa pagkain. Yung buhay ng isang tao ay nasa salita ng Diyos at nasa kamay ng Diyos. Kasi bakit po? Kapag namatay na yung katawan po natin, umalis na yung kaluluwa po natin.
Hindi nakakain yung katawan po natin kasi sapagkat wala nitong kaluluwa. Pero yung kaluluwa na lumabas sa katawan natin, saan kaya ito papunta? Di ba po? Saan po kaya papunta? O kaya, yung mga bagay o yung mga mahal natin sa buhay na nawala, saan na kaya yung kanilang kaluluwa? Di ba po? Lahat naman po siguro tayo ay nawala na ng mahal sa buhay. Saan na po kaya sila ngayon? Dahil sabi ng Biblia, Hebreo chapter 9 verse 27, minsan lang mamatay ang isang tao at pagkatapos ay paghuhukom. Hahatulan sila agad ng Diyos base sa kanilang ginawa. Kapag yung isang tao na matay na makasalanan, di naglingkod sa Diyos, hindi na nampalataya sa Diyos, sa oras na mamatay siya, yung hatol niya sa kanya ay ibubulit sa impyerno. Ngunit yung isang tao na matuwid ng lingkod sa Diyos, na ano nyo na po ba, napakinggan nyo na po ba yung kwento ni Lazaro at ng mayaman? Di ba po, parehas sila namatay. At agad-agaran sila napunta sa kanilang paruroonan. Yung mayaman napunta agad sa Hades, sa kaparusahan, sa paghihirap, sa apoy. At si Lazaro ay napunta sa piling ni Amang Abraham. Hindi po doon binanggit ng isang araw, 2 araw bago sila napunta po doon. Sinabi po doon sa oras parehas sila namatay at yung mayaman ay napunta sa Hades ng pagdurusa at yung mahirap na si Lazaro ay napunta sa piling ni Amang Abraham. Ibig sabihin na sa oras na mawalan tayo ng buhay, yung kaluluwa po natin, hindi po tayo pwedeng sabihin na wala na po tayong pakiramdam po doon sapagkat nakakausap ni Abraham yung mayaman. Lahat, nakakaramdam po siya. Di ba po sabi na, Amang Abraham, utusan mo naman si Lazaro na isaw-saw lang yung kanyang daliri para patakan ang aking dila ng tubig. Di ba po? Kapag isinausaw po natin yung daliri po natin sa tubig, gaano po kaya ito karami yung papatak sa kanya? Di ba po? Kakaunti lamang. Ibig sabihin, wala po doong tubig. Sabi po doon, mainit, apoy, na paghihirap. Na ibig sabihin na kahit katiting na tubig, humihingi siya sapagkat nahihirapan na siya. Di ba po? Kapag nauuhaw po tayo, di na po tayo inuutosan na uminom. Kusa tayong iinom. Amen po ba? Lalo na kapag nagugutom tayo, hindi na tayo inuutosan na kumain. Kusa tayong kakain. Sapagkat, bakit po? Nagugutom ka eh. Nauuhaw ka eh. Ganun din dapat po tayo sa Panginoon. Kapag nagmamahal sa tayo sa Panginoon, huwag na po tayong utos-utusan pa na maglingkod ka sa Diyos, maglilingkod ka sa Diyos. Huwag na tayo sasabihan pa na magpagamit ka sa Diyos, magpapagamit ka sa Diyos sapagkat naunawaan mo mahalaga ang Diyos, mahalaga ang paglilingkod sa Diyos. Amen? Kaya, kailangan po natin sa mundong ito na ikaw yung buhay mo, yung katawan mo, ipagkaan mo na sa Diyos. Dahil yung lahat ng kaloob na mayroon ka, sabi po doon, yung binigyan po ng Diyos ng mga pilak, may tag ilan po kayo? 100, 200, 500, tama po ba? Ngayon po, na yung dalawa na pagkatiwalaan sa kaloob na ibinigay po sa kanila. Pero yung isa, na itinago lang yung kaloob niya, binawian pa siya ng Diyos, inatulan pa siya ng Diyos. Kaya kayo mga kapatid, anumang kaloob na mayroon ka, huwag mo yang itatago, ipagamit mo yan sa Panginoon. Dahil sa oras na humarap ka sa Panginoon, sisingilin ka ng Diyos. Sabi ko nga sa kanila, mapalad kayo kasi ang dami niyong kaloob. Nakakakanta kayo, nakakatugtog kayo, nakakapangaral kayo. Pero kapag humarap ka sa Diyos tapos yung kaloob mo hindi mo yan iningatan, hindi mo yan pinalago, hahatulan tayo ng Diyos. Di pwede na magsabi na, Panginoon, ito yung major ko. Panginoon, ito lang yung nagawa ko, hindi. Sa oras na pinagamit mo yan sa Diyos, ipagamit mo na hanggang sa katapusan ng buhay mo sa mundong ito. Dahil sa oras na mawalan ka na ng buhay, wala na doon second chance, hahatulan ka na. Hindi. Gusto ni Abraham na
Eh nung mayaman na, Amang Abraham, papuntahin mo naman si Lazaro sa aking mga kapatid. Dahil kapag nabuhay sila, may isang patay na muling nabuhay, maniniwala sila. Sabi ni Abraham, nandoon na yung sulat ni Moises. Paniwalaan nila at pakinggan. Nandoon na yung salita ng Diyos. Paniwalaan nyo yung salita ng Diyos. Pakinggan nyo yung salita ng Diyos. Sundin nyo yung salita ng Diyos. Ito yung dapat po natin ipamuhay. Sapagkat hindi lamang nabubuhay yung tao sa mga pagkain, kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Itong salita ng Diyos na nagbibigay buhay, kailangan natin pakaingatan. Unang-una, ililigtas ka nito. Pangalawa, bibigyan ka nito ng pananampalataya upang magkaroon ka ng pagsubok. Titindig ka, tatayo ka, lalabanan mo siya, at kapag nalabanan mo siya, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Di ba po? Kaya napakahalaga po ng salita po ng ating mahal na Panginoon. Sabi pa po dito, pang-apat po. Sabi po dito, nagbibigay kasagutan sa ating hinihingi. Ang kahalagan ng salita ng Diyos, sabi sa verse number 4, nagbibigay kasagutan sa ating hinihingi. Lahat tayo na nabuhay sa taong ito, mayroon po tayong hinihingi sa Diyos. Alam man yan ng katabi mo o hindi, may hinihingi ka sa Diyos. May hinihintay ka na ibibigay sa iyo ng Diyos. Amen po ba? Lahat po tayo may pangangailangan at lahat po tayo may hinihingi sa Diyos. Pero yung salita po daw po ng Diyos ay nagbibigay kasagutan sa ating hinihingi, sa ating mahal na Panginoon. Amen. Sabi po sa John chapter 15, okay lang po ba kayo? Amen. Sabi po sa John chapter 15 verse 7. Sabi po ni Apostol Juan chapter 15 verse 7. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingiin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Uulitin ko po. Sabi sa John chapter 15 verse 7. Pakinggan po natin ang mabuti. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingiin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Kung nananatili daw po tayo sa Diyos at nananatili sa atin yung salita po ng Diyos, hingiin daw po natin yung lahat ng gusto natin at ibibigay po ito ng Diyos. Ibig sabihin, lahat ng gusto natin ay kayang ibigay po ng Diyos. Pero kinakailangan na una, manatili ka sa Kanya. Pangalawa, mapanatili sa iyo yung salita niya. Di ba po napakahalaga ng salita po ng Diyos? Kapag nanatili sa iyo yung Diyos, nanatili sa iyo yung salita ng Diyos, maaari kang humingi sa Kanya ng kahit anong bagay. Hindi niya sinabi po dito na ito lang yung hingin mo, ganito lang, ganyan. Kung humingi ka ng trabaho, bibigyan ka niya ng trabaho. Kung gusto mo ng malaking sahod, bibigyan ka niya ng malaking sahod. Kung malaking negosyo yung ibibigay niya sa iyo. Ang pag-hingi po kasi sa Diyos ay specific. Ako nga po, isa-isa ko binabanggit niyo mga pangalan niyo kapag ako yaharap sa Panginoon. At hindi lang po tayo basta-basta nagpe-pray lang. Kasi bakit po? Baka hinihintay natin yung rapture, hindi pa naghihintay, baka nauna po tayong ma-rapture ng mag-isa. Kasi di po natin alam kung kailan tayo mabawian ng buhay. Di ba po? Sabi ng Kawikaan 27 verse 1, huwag mong ipaghambog yung araw ng bukas sapagkat di mo alam kung ano yung mangyayari. Sabi sa 19 verse 21 ng Kawikaan, ang tao maraming pinaplano, maraming binabalak, ngunit ang kalooban pa rin ni Yahweh ang siyang magaganap. Marami man tayong planuhin sa mga mundong ito na mga bagay na gusto nating gawin, ang Diyos pa rin
yung magsasakapatuparan po nito. Siya pa rin magpapahintulot para ito'y gawin natin. Amen. At anuman yung bagay na gusto natin sa mundong ito, anuman yung nakamtan mong kayamanan, huwag ka daw pong maghambog sa Panginoon. Sapagkat hindi mo alam kung ano yung mangyayari. Na Lord, gusto ko pa magtrabaho, malakas pa ako. Pero babawiin ka na pala ng buhay dahil hindi ka nagpagagamit sa Kanya. Nang dahil hindi ka pala sumunod sa Kanya. Nang dahil sa hindi ka pala tapat sa Kanya. Amen? Kaya nga, ako nga po kapag nagpapagamit sa Lord, Lord, binipiling ko ito na po yung yung gusto ko yung gamitin mo lang ako. Hanggat gusto mo. Kasi hindi po ang Diyos nakabase sa edad po natin. Kung bata ka, matanda ka. Eh si Saki nga, liit-liit. Ang bata-bata ginagamit sa pag-drums. Kasi bakit po? Yung pagpapagamit sa Diyos ay hindi nakadepende sa edad, kundi sa pusong malinis at buhay na handang ipagamit sa Panginoon. Dahil wala sa edad, kasi hindi ka tatanungin ng Diyos na matanda ka na. Di ba po? Si Abraham bago siya nagkanak ay hinintay niya yung 25 years. At si Jesus bago siya nagministeryo, hinintay niya yung 30 years bago siya maipakilala ng Ama. Tayo nag-practice na tayo ng mahabang panahon. Nag-practice tayo ng mga bagay na gusto po natin. At kapag nailabas na natin ito at napakita na natin ito, wag na po tayong mahiya pa, ipagamit na natin ito hanggang sa katapusan ng buhay natin. Si Jesus, ipinaglaban niya tayo hanggang sa kamatayan. Di ba po? Sabi niya nung nagpe-pray siya, na pumapatak yung kanyang luha na katulad ng dugo. Amaalisin mo yung kupang ito ng paghihirap na ito. Ngunit hindi ang kalooban kung maganap, kundi yung kalooban mo. Di ba po? Minsan po kasi, yung gusto lang natin, yung gusto natin gawin, hindi yung kalooban ng Diyos. Hindi yung gusto po ng Diyos. Kaya, sabi po dito, hingin mo yung lahat ng gusto mo. Kapag nananatili sa iyo yung Diyos at yung salita niya, hingin mo yung lahat ng gusto mo at ibibigay niya at matutupad ito. Di ba po? Wala siyang ipinagbawal. Tatanungin ko po kayo. Thank you, Lord. Napaka makapangyarihan ng Diyos. Ano yung isang bagay na hindi niya ginawa sa mundong ito? Sagot po tayo. Napaka makapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Ano yung isang bagay na hindi ginawa ng Diyos nung siya po ay nabuhay ng 33 taon sa mundong ito? Ano po kaya yung isang bagay na hindi niya ginawa? Ha? Hindi siya nagkasala. Hindi siya gumawa ng kasalanan. Di ba po? Dapat ganun din po tayo. Na, yung salita po ng Diyos nagsasabi na, yung Holy Spirit hindi ka niya iiwan, si Jesus hindi ka niya iiwan. Hosea chapter 1 verse 9, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Sabi sa John na, idadalangin ko sa Ama na bigyan kayo ng Espiritu. Bilang patnubay, kasama niyo siya. Di ba po? At sa Mateo 28, na hanggang sa katapusan ng mundong ito, ako'y kasama niyo. Ibig sabihin, hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Kaya, hayaan mong manatili ang Diyos sa puso mo, manatili siya. Sa buhay mo, manatili ang salita niya sa iyo. At lahat ng hihingin mo ay ibibigay niya. Ganun ka kamahal ng ating mahal na Panginoon. Na minsan pa po, sabi po dito sa number 5, ito yung kapangyarihan ng Diyos para mawasak ang gawa ng dyablo. Now, yung una po, magkaroon po tayo ng kaligtasan. Pangalawa, nagbibigay yung salita ng Diyos ay nagbibigay ng pananampalataya. Pangatlo, nagbibigay buhay. Pang-apat, ito po ay nagbibigay kasagutan sa ating pananalangin o hinihingi. Ng panlima, ito daw po yung kapangyarihan ng Diyos para mawasak yung gawa ng dyablo. Amen? Natatandaan po ba natin? Sabi po kasi sa Mateo chapter 4 verse 9 to 11. Di ba po, natatandaan nyo po yung tinukso po si Jesus na itinala po siya sa tuktok ng bundok. Bundok po ba yun? Gusali. Ngayon po, sabi sa Mateo chapter 4 verse 9 to 11 na pinakita po sa kanya yung lahat ng karangyaan, kayamanan ng mundong ito. At yung kapalit lang po doon, lumuhod ka at sambahin mo ako. Minsan po, tutuksuin po tayo ng dyablo.
Hindi ka niya bibigyan ng mga bagay na pangit, tatangkihan mo. Amen. Pero pag binigyan ka na niya ng maganda, ay Lord, opportunity ito sa iyo ito. Pero yun na pala, yung trabaho na pala yung maghihiwalay sa iyo si Panginoon. Yung kayamanan na pala na natatanggap mo yung maghihiwalay na sa iyo sa Panginoon. Dahil sa oras na hinawakan mo na yun, pilit ka nitong ilalayo. Unang papatayin sa iyo ng diablo yung relasyon mo sa Kanya. Dahil kapag hindi ka niya napatigil sa paglilingkod sa Diyos, gagamit siya ng kayamanan. Hindi ka niya pag ginamit niya na ito, kapag minahal mo na yung kayamanan na yun, unting-unti naman mamamatay yung relasyon mo sa Kanya. At kapag yung relasyon na yun ay namamatay na, magpapaksay na yung puso mo. Nanlalamig ka na. Tatamarin ka ng manalangin. Tatamarin ka ng magbasa ng salita ng Diyos. Tatamarin ng makinig ng salita ng Diyos. Tatamarin ka na dumalo sa gawain ng Diyos. At ito na yung pinakakitang na katangian ng isang backslider, na yung katawan mo mawawala na sa gawain ng Diyos. Unang magbabackslide po sa atin, hindi yung katawan natin, hindi yung puso natin. Kapag nang lamig na yung puso mo, parehas lang isusukan ng Diyos ang matikang kamatid. Gusto ng Diyos mainit. Di ba po sa Revelation chapter 3, na kapag maligam-gam ka at malamig ka, isusuka ka ng Diyos. Palalayasin ka sa langit, itatapon ka sa impyerno. Pero kapag mainit ka, paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Halika. Good and my faithful servant. Di ba po? Di tama po ba? Pumunta ka sa aking kaharian. Pumasok ka. Di ba po napakasaya? Sasabihan ka ng Diyos na ikaw at tapat ko at mapagkakatiwala ang alipin. Halika. Makaisa sa kagalakan na nararanasan ko. Di ba po? Papapasukin ka ng Diyos sa kalangitan, sa kanyang kaharian. Ganun po kabuti ang Panginoon, pero kapag tumalikod ka sa Kanya, impyerno yung babagsakan po natin. Bakit pa ulit-ulit ko po yung sinasabi yung impyerno? Kasi bakit po? Gusto ko po may tanong sa isip nyo na totoong may impyerno, na sa oras na humiwalay tayo sa Diyos, magkaroon tayo ng takot na yung impyerno ay hindi siya sinungaling o hindi siya isang alamat lang, hindi siya po ay totoo. Sabi sa mga ngaral, Pahayag chapter 21 verse 8, para sa mga duwag, mga taksil, sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga magnanakaw, mga ngalunya, nakikiapid, mangkukulang, ang bahagi nila ay sa lagab-lagapang apoy na pangalawang kamatayan. Diba po? Sabi sa Pahayag chapter 20 verse 15, na ang sino mang pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay itatapon sa lagab-lagabang apoy at asupre. Dahil sinabi sa Exodo chapter 32 verse 33 na maaaring burahin ng Diyos yung pangalan natin sa aklat ng buhay. Na kahit nakasulat na yung salita mo sa aklat ng buhay, na kapag tumalikod ka sa Diyos, buburahin niya ito. Sabi nga po ni Apostol Pablo, na kayong mga ligaw na puno ng olibo, it means po tayo na mga hindil na naligtas ng dahil sa katigasan ng ulo ng Israelita. Na kung yung mga Israelita nga daw po ay pinutol ng Diyos, tinanggalan ng Diyos ng relasyon sa Kanya, tayo pa daw po kayang ikinunik lang po niya. Na nang dahil po kasi sa pagsuway ng mga Israelita, nagkaroon po ng kaligtasan po tayo. Hindi nang dahil sa mabubuti nating ginawa, kundi nang dahil po sa mabuti po ang Diyos sa atin. Kaya kapag tayo daw po ay sumuhay, hindi po siya magdadalang isip na tayo po ay putulin katulad ng mga tunay na puno ng olibo. Na yung tunay na yung kanyang bayan ng mga Israelita. Di ba po, nagbabasa po kayo ng Bible habang naglalakbay po yung mga taga-Israelita. Hindi ko po alam kung 30,000 po yung namamatay kada isang araw na nagmumurmuri, nagtatampo, masama ang loob. Lagi yung mga naglalakbay po kasi murmurin sa Panginoon. Dapat tayo kapag naglilingkod tayo sa Diyos, di na po tayo murmurin. Amen? Amen.
Wag po tayo magmumurmurin para baka tanggal. Kasi bakit po? Ulitin ko po, yung salita ng Diyos magbibigay ito kapangyarihan para wasakin ang gawa po ng diablo. Di ba po nung tinukso si Jesus, ano yung sinabi niya? Nasusulat, ang Diyos lamang sambahin mo at iyong paglingkuran. Lumayas ka, Satanas! Di ba po pinalayas niya si Satanas? Lumayas si Satanas, wala siyang nagawa. Ibig sabihin sa salita ng Diyos na nakatanim sa puso mo, yung salita ng Diyos na nakatanim sa isip mo, nakabaon sa kaluluwa at katawan mo, yan yung gamitin mo para lumayas si Satanas sa buhay. Amen? Kaya ito pa po. Maaga pa naman. Malapit na po tayo. Ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng katagumpayan. Yung salita daw po ng Diyos ay nagbibigay daw po ng katagumpayan. Na, ulitin ko po muli, na yung una ay kapangyarihan, yung salita ng Diyos nagbibigay ng kaligtasan o kapangyarihan ng Diyos para magligtas. Pangalawa, nagbibigay pananampalataya. O pangatlo, nagbibigay buhay. Pang-apat, nagbibigay kasagutan sa ating pananalangin. Panglima, yung salita ng Diyos ay kayang wasakin yung lahat ng gawa ng diablo, palayasin si Satanas. Yung pang-anim, ito daw po ay nagbibigay katagumpayan. Ibig sabihin yung salita daw po ng Diyos, yung tunay na katagumpayan, wala sa mga bagay na kaya po nating gawin. Yung tunay na katagumpayan ay nakabase sa salita po ng Diyos. Basahin po natin sa Aklat Putik na yung Hosea chapter 1 verse 5, 8, and 9. Yung memory verse po yan. Para anuman mangyari sa buhay nyo, may pangako po kayo ng Diyos na panghahawakan. Sabi po sa Hosea chapter 1 verse 8, huwag mong kakaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Kung gusto mo raw po palang sumagana at maging matagumpay ang iyong buhay, magbasa daw po tayo ng Bible, ng salita ng Diyos araw at gabi. Dahil kung gusto mo ng karunungan, basahin mo yung kawikaan. Basahin mo yung mga ngaral. Kasi yung kawikaan, patungkol sa buhay, mababasa mo yun. At kung patungkol naman sa pagiging matalino, basahin mo yung mga ngaral. Magiging matalino ka magdesisyon, na kapag nagpe-pray ka, ingatan mo yung bawat salita na lalabas sa labi mo, na magiging matalino ka sa pagkilos mo sapagkat alam mo na nakabase sa ginawa mo yung paghatol sa iyo ng Diyos. Kasi yung mga ngaral ko magpapaalala po yun. Sabi niya po doon sa 11 verse 9, gawin mo yung lahat ng bagay na gusto mo sa mundo nito. Hindi niya po tayo pinagbawalan. Gawin daw po natin yung lahat ng bagay na gusto natin sa mundong ito. Ngunit, darating ang araw, ipagbibigay sulit mo ito sa Kanya. Pagkatapos daw po natin gawin lang lahat ng gusto natin sa mundong ito, pag namatay daw po tayo, ipagsusulit na po natin sa Panginoon. Anong ginawa ko sa lupa? Yun. Lahat pulan tayo ng Panginoon. Ayan po, sabi po, pagpulay-pulayan daw po natin araw at gabi yung salita ng Diyos para magtagumpay po tayo. Para sumagana daw po tayo. Kasi lahat na naglingkod sa Diyos, na nagtagumpay, lahat po sila sumunod sa salita po ng Panginoon. Walang hindi nagtagumpay sa pagsunod sa Diyos. Yung hindi nagtagumpay, yung sumuway po sa Panginoon, pero yung lahat ng sumusunod, sila po ay nananatili mananagumpay. Inyo po ba napapansin patay na sila pero bakit kilala pa po natin? Hindi natin sila naabutan pero bakit tinatalakay pa po natin? Kasi bakit po? Kapag yung pangalan mo nagrema sa Panginoon, ang Diyos yung magpapakilala sa iyo kahit wala ka na. Ipapakilala ka ng Diyos kahit wala ka na. Aalalahanin ka ng mga panibagong henerasyon. Ay ito si ganito, ito si ganyan. Ganito siya maglingkod sa Diyos.
Hindi papayag ang Diyos na makalimutan ka sapagkat yung buhay mo na nilikaran mo yung salita ng Diyos, ipapaalala ito ng Diyos sa lahat ng maglilingkod sa Kanya. Kaya, yun po, isa pa po sa pinakamahalaga po ng salita po ng Diyos, yung lahat ng bagay ay nalikha po sa pamamagitan po ng salita po ng Panginoon. Kaya yung lahat ng nakikita po natin ay nalikha po ito sa pamamagitan po ng salita po ng Diyos. Walang bagay. Sa akin kayo makinig mga bata. Patapos na tayo. Walang bagay na nalikha ito sa mundong ito na hindi sa pamamagitan po ng salita po ng Diyos. Kaya, kinakailangan natin yung salita ng Diyos panghawakan po natin. Dahil sabi po sa Mateo chapter 24 verse 35 na ang salita ng Diyos ay mananatili. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking salita ay mananatili. Ganon din po yung sinabi niya sa Isaiah chapter 40 verse 8. Ngayon langit at lupa ay mapaparang, ngunit ang aking mga salita ay mananatili. Ang lahat na mananatili sa mundong ito, ang salita po ng ating mahal na Panginoon. Yung pera mo, mauubos yan. Yung bahay mo, masisira yan. Yung sasakyan mo, malulunga yan. Katulad ng sasakyan na doon, lumana, nakatambak na lang. Hindi na nagamit. Huwag mong hayaan na kalawangin yung pinagkaloob sa iyo ng Diyos. Di ba po, nung nag-share po si Pastor Noel po doon, na, di ba po, yung isang katawan ay may iba't ibang uri ng sangkap? Di ba po? Ganon din po tayo, may iba't iba po uri po tayo ng kaloob, na kapag kamay ka, kamay ka. Pag ginamit ka magbigay, magbigay ka. Kasi bakit po? Ako po noon, nung nagtatrabaho po ako, masayang-masaya po ako kapag nababalitaan ko po silang nag-i-evangelism. At lalong-lalo na kapag sinasabi nila maraming tumanggap, maraming naligtas, tuwang-tuwa po ako. Kasi bakit po? Alam ko na nagbigay ako. Na alam ko na kahit di ako nakasama, nagkaroon ako ng kayamanan sa langit. Nagkaroon ako ng bahagi sa pamamagitan ng binigay ko. Dapat masaya po tayo kapag na may nababalitaan na papanood kayo nag-i-evangelism na taga-victorious, nagliligtas. Di nyo po ba napapansin? Kahit sasakyan, di nila pinapalampas. Para di lang masayang ang sente mo o yung mga pera na ibinigay mo. Para lahat tayo magkaroon ng bahagi o kayamanan sa langit. At yung sinabi ni Angelica Zambrano, na kapag tamad ka daw po na mananampalataya, walang ginagawa yung mga anghel mo sa langit. Pero kapag masipag ka, masipag din yung mga anghel mo gumagawa. Diba po? At yung mga pastor, mga manggagawa na nagnakaw ng tithes and offering, lahat po sila pinarusahan sa impyerno. Baliwala sa Diyos yung titulo kung magnanakaw ka. Pero kung mananampalataya ka, sumusunod ka sa Diyos, ano man yung ginagawa mo, paparangalan ka ng Panginoon. Kaya yun po, doon po tayo nagtatapos na ang salita po ng Diyos ay mananatili sa mundo ito. Mananatili siya sa puso mo, mananatili siya sa isipan mo, at sa kaluluwa mo. Dahil sabi po doon sa Lucas chapter 11 verse 28, mapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. Mapalad daw po yung tao na nakikinig ng salita ng Diyos at pagkatapos na po itong pakinggan ay ito po ay isinasagawa. Naunawain niyo po ba? Sige po, palakpakan po natin ang Diyos. At muli po tayong yumuko at tayo po ay nanalangin. Panginoon, marami pong salamat. Sa umaga pong ito ay napakinggan po namin yung bawat salita at mensahe. Salamat po dahil pinaalala mo kung gaano yung kahalaga yung salita mo. Na ginakailangan po namin itong paniwala at panghawa ko.
Sapagkat sa mundong ito, Panginoon, ito po yung sandata po namin. Ama, dalangin ko po sa lahat ng nanonood at sa lahat ng nandito at inaabot ng tinig po ito. Ang bawat salita, ang bawat mensahe mo, Panginoon, tulad ng pangako mo, na iukit mo ito sa kanilang mga puso at kanilang isipan. Na magtrabaho man sila, mag-aral man sila, lagi po itong magpapaalala sa kanilang mga buhay. Ano man ang kanilang ginagawa. Na yung salita mo na nagbibigay buhay. Na yung salita mo na nagbibigay kaligtas. Yung salita mo na nagbibigay kasagutan namin. Marami pong salamat. Dahil ikaw ang tapat na Diyos. Na patuloy na lagi mo kaming ibig at nais na lagi magtagumpay at sumagana sa mundong ito. Salamat po, Panginoon. Napakabuti mo. Di ka nagsawa na kami intindi. Bagamat kami nagkulang ay lagi mo itong pinupuno. Ama, patuloy na dalangin ko. Tulad ng pangako mo sa Exodus chapter 36 verse 26. Nabibigyan mo kami ng bagong puso, ng bagong espiritu, upang masunod namin ang kalooban. Hayaan mo mula po sa pinakabata hanggang po sa pinakamatanda, ang lahat po na nanonood po hindi maging hadlang ang espiritu para hindi kanila maabot, hindi kanila maranasan. O omnipresent God, omniscient God, katagpuin mo po sila. Hindi maiksi ang iyong kamay para hindi sila hindi ka bulag para hindi sila O senyuhan mo po yung bawat salita na aming napakinggan sa umaga pong ito. Na sa aming pagtatapos sa pinagpapala po namin ang lahat na nakinig at nanonood. Pagpalain mo po ang kanilang mga po. I-bless mo po ang kanilang mga po. Mental, physical, emotional, spiritual, at maging financial, Panginoon. Ang lahat na nagtatrabaho, i-promote mo po sila. Ang lahat ng walang trabaho, bigyan mo po sila ng trabaho na alinsunod sa iyong kalooban. Ang lahat ng nagbigay, Ama, i-bless mo po sila, patunayan mo po sa kanila na totoo yung mga salita at pangako. Marami pong salamat na itong pananalangin kung ito ay makikita po namin. Mapapakinggan po namin ang kanilang mga patutuo, Panginoon. Salamat po. Sa iniwan mo ang lahat ng bagay na naganap at ipangyari sa umaga po ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen. Amen. Sige po. Hindi po tayo minsan ba tumayo sa pangga. Tatapos po na ito ay Diyos. Tulog kay Jesus. Ang laki ng Diyos. Mga pagkarihan ang mga salamat po Panginoon. Sa katugubayan po ng paing na ito. Tapos sa lugarin ng Angona chapter. Patuloy po aking pinagtagumpay sa lahat ng mga bagay. Sa lahat ng aspekto ng aming mga buhay. At sa darating na linggo po ito, Diyos, patuloy mo kaming samahan. Patuloy mo kaming samahan sa lahat ng aming gagawin. Maging ang mga Yesog, hallelujah. Patuloy na ito ang siyang makita sa aming mga buhay, Panginoon. Tinataas ka namin, patuloy ka namin niluluwalhati sa aming mga buhay, Panginoon. Yama, wala po kaming magagawa kung wala ka po sa amin. Tuloy nga, Panginoon, kaya lahat ng salita mo ay patuloy na tuloy mo sa aming mga puso, Panginoon. Patuloy na lakaran po ng bawat isa. Patuloy na sa susunod po na linggo, Diyos, ay makita mo ang bawat isa narito. Sama-sama po ulit kami ng magpupuri, magpapasalamat sa iyong dakilang mga gawa sa aming mga buhay. O dakila ka at makapangyarihan sa iyong lahat ng papuri, pagluwalhati, sa tanging pangalan ni Jesus
natin magsabi na kung tayo pwede sa po'y magkamayan, alintigan. Yes, God.